Okay, goodbye Mindoro. Balik na tayo ng Maynila. At, uy, ano to? May chassis. Shit. Pero bago tayo mag-vlog, siguro mag-intro muna tayo. Alright. Okay, so palis na tayo ng Mindoro and ayan, dito yung chassis natin na pinagawa. Swing arm, nakabaliktad yan, kaya ganyan. Kasi lalagyan nito ng ano eh, ng hose eh, baka maipit o masira. So binaliktad ko muna. Yan. So, manual nating bubuhatin yan since magaan naman kasi alloy. Mano-mano natin dadalhin yan papuntang Maynila. Pero may sasakyan tayo doon nakabang sa ating muling pagbabalik. Iniwan ko sa Batangas. Ito nilagyan ko muna ng mga wire kasi wala pang tournicles. Kasi syempre, bubuuin mo na rin. Hindi ilagay mo na dyan yung mga titanium bolts o kaya mga GR5. Linis pa talaga to, linis pa. Ang dami nagsasabi sa akin, kunin ko na daw ito. Hindi naman bastang kumuha niyan. Kasi layo-layo ng pinanggalingan. Tapos, syempre, yung budget na kailangan mo sa pagbubuo niyan, hindi rin basta. Overseas pa yan. Pwede rin naman shipping, kaso nga lang, mas maganda yung ma-check mo siya bago mo ipa-ship para madala sa iyo ng maganda. Pero so far, wala akong nakita kahit anong pula. Kahit saan ka magpunta, lahat quality ang welding. So, tara, punta na tayo. Ito na lang pala, oh. Pupukpukin pa, hindi pa masyadong maayos ang kakabit niyan. Kasi sinalpak lang, tinignan lang kung maswak. Ayun, oh, kawang pa. Ito yung lagay ng T-post. Yan. May ganito kasi stopper yan. At least, kahit pa paano, may ilak natin. Pag sinusian mo siya. Okay, dyan muna. So, doon na tayo video pagdating natin ng Batangas. Alright. Okay, so andito tayo ngayon sa MS Racing and ito yung ating aluminum chassis plus swing arm. Tinabi ko lang dito sa Raider. Hindi ko lang kung kaninong Raider to para magkameron tayo ng konting comparison sa stock na chassis ng Raider. Ayan o. Ito yung sa atin. So, unang-una, yung swing arm natin, didikit natin to ha. Ididikit natin sa stock na swing arm ng Raider. Kung gaano kahaba ang diferensya niya. Ito yung stock. Yan o, ganyong kahaba. Plus isang ruler. Ayan o. Isang ruler halos ang haba. Ganyan kahaba. Yan. Dahan-dahan, mga magasgas, di pa yan nabubuo. Tapos, sunod, ito meron tayo dyang salo sa ilalim. Kasi hindi naman natin maiiwasan. Iba, pumiga yung mataas ang sisi. Kaya kahit pa paano, dapat meron tayong engine support sa ilalim. Yan yung pinaka-support. So, supposed to be nakakalas yan dito. Pero since underbone siya, pinili na nating hindi siya nakakalas. Madali namang ilusot dito yung makina eh. Hindi naman siya ganun kabigatan. Tapos ito tornilyo na lang siya dito. Yan. Ayos naman siya kapag na ikabit. Tapos ito papakinisin pa natin yan. At syempre babalutan natin ng stock na fairings ng Raider. Kasi swak na swak yan dito eh. Ayan o, may lalagyanan ng yan, lalagyanan niya ng fairings ng Raider. Tapos kung mapapansin nyo, ito lalagyan din niya siya dito nung tornilyuhan dito na bakal. At saka meron siya dito nung pinakalak. Tsaka para dun sa kanyang kapitan. Yan. Mas mahaba siya ng 1 inch dito kumpara dun. Tapos doble. Yun daw, tingnan nga natin na
Kailan ba ito? Dito tayo magpa-dyno. MS Racing. Abot kaya swing arm, baka lampas. Na-adjust ba yun doon? Sobrang haba. Dyno natin kung ilang horsepower. Kaya pa naman yun kahit carb. Papaloy ng mga 60 horsepower. Na 60. Ang ganda. Parang tiles eh. Ang soundproof. Ito yon. Ay. Oh, 400 X-Max tie. Shout out. Laki ah. Kayo na nagawa niyan o siya na nagpagawa? Siya ay re-record lang namin dito. Ano ito? Alloy. Baka lang eh, pero ano? Gaganda no? $82? 82 ang magiging barman. 82 ang bor? Nep. Kanina ito? Taga Manila ata na natin. Quality naman oh. Ayop. Ito pala ang oh. Ayun. Yun yung pinapasisyak ko ako. Okay, yan. Ayun, normal na lang yung ganun. Bagay. Dami dito oh. MS Racing. Dito ako lagi nagpapagawa dati. Kung gusto niyo ng quality gawa, lalo na sa Raider, yung pang racing pero pang daily, punta kayo dito. Hanapin nyo lang si Boss Joel Lafrane. Yan. Ever since noon pa, siya yung aking mekaniko. Oh. Wala akong ibang pinagtitiwalaan kundi siya. Kakalikutin ko pag hindi kaya, Kuya Joel, dala ang motor. 400 X-Max tayo. Bagay na bagay ito sa'yo. No. Naka 82. Tapos aluminum gas tank mas malaki. Naka eraser. Taga Maynila daw may-ari. Taga Maynila. Ayos. Okay, so hindi na ako nakapagpaalam and ayun, may nakita tayo doon na X-Max na naka 82mm. So doon lang yun sa MS Racing. Again, sa mga gustong magpagawa dyan ng mga motor nila, lalo na sa Raider, kung may pang karera kayo, yun talaga kasi ang MS Racing sumasali talaga yan sa NGO. And again, so ayun. So I think hanggang dito na lang muna yung isang maikli nating vlog. Ang nanghingi lang tayo ng ehe kay Kuya Joel. Dalawa yon kasi hindi tayo basta-basta makakabili ng ehe niya. Ito yung galing kay Kuya Joel. Ayan. Ehe. So para yan dyan. Ayan. Para dito. Hindi tayo pwedeng gumamit ng bastang ehe na normal, yung madaling makalas kasi naharos yon. Tapos ito kailangan matigas, malaki para hindi nagti-twist yung makina natin. Okay, so nakakarga dito sa likod. At dyan na yan, bahala na. Inihiga muna natin kasi pag yan nakatayo, magkakarambola pa yan. Kanya na, ihiga na natin ang diretso. Okay, so pabalik na tayo na Maynila. And para doon sa mga gusto magpagawa, punta lang kayo doon sa MS Racing. Sa may katabi ng STI yun, papuntang Batangas City. Doon ako nagpapagawa ng motor. Lalo na kung papagawa ka ng racing, tapos pan daily. Hanapin nyo lang si Kuya Joel Frane. Tapos punta kayo ng MS Racing. Katabi yun ng STI dito sa Batangas. Alright? Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng ehe na basta na. Kailangan at least yung matibay. Hindi pwede yung basta-bastang nabibili dyan sa mga Shopee na yan. Dapat yung talagang harden kasi para hindi mag-twist yung ating makina. And yung makina natin is nasa likod ngayon, currently nandun sa likod, nakakarga sa likod natin. At
Ayun, so I think hanggang dito na lang muna yung vlog natin at pauwi na tayo ng Maynila. So, ayun lang. Bye-bye.